Muli po isang pinagpalang araw po sa inyong lahat at sa oras pong ito, taos puso po ako nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na banal na patuloy pong nagbibigay sa akin ng privilege opportunity na magamit yung instrumento para po makapagbahagi sa inyo ng kanyang mga insight salita na patuloy pong magiging patnubay at gabay natin sa ating mga buhay, salita po ng ating Panginoon na magbibigay ng sapat na kaalaman patungkol sa kanyang kalooban at salita ng ating Panginoon na patuloy magpapatatag sa ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. Muli po sa panguna ng Banal na Espiritu sa ngalan po ng ating Panginoong Yesus, nais ko po muli magbahagi sa inyo ng kanyang mensahe entitled Broken Relationship o yung sirang relasyon. Ayan po. Sa mensahe nito, nais pong iparating sa atin ng ating dakilang Diyos kung saan nagmumula o ano yung pinag-uugatan ng broken relationship. Ayan po. Sa mensahe nito, nais po tayo palalahanan ng ating Panginoong Diyos na maging mapagbantay po tayo sa anumang nangyayari sa ating buhay, especially sa ating mga relasyon sa bawat isa, na malaman natin kung bakit sa panahon ito marami ang nagkakaaway-away o maraming nasisirang relasyon sa pamilya, relasyon sa magkakaibigan at especially relasyon sa mag-asawa. At upang malaman po natin ito, kailangan tayong maging mapagbantay upang maingatan o maiwasan natin na magkaroon ng broken relationship. Kailangan po natin ang salita ng ating Panginoong Diyos. Dahil po ang salita ng ating Panginoong Diyos ang magiging patnubay at gabay natin sa mga ganitong senaryo sa ating buhay. Kasi po, marami po sa atin sa mundong ito ngayon, ang akala nila normal lang to yung magkaroon ng broken family, broken relationship sa kanilang mga kaibigan o broken relationship sa mag-asawa. Kala po nila this is a normal. Tandaan po natin, Satan, number one prospect to destroy is the relationship. Ayan po. Ang pinaka number one prospect po ng Diablo o ni Satan ay yung manira ng relasyon. Yung relasyon na nakikita niyang masaya, yung mga relasyon na nakikita niya nagkakasundo-sundo, yan po ang number one prospect po ng Diablo. Kaya po, kailangan po tayong maging mapagbantay. Kaya po, naisipabahagi po ito ng ating Panginoong Diyos ang mensahe ito upang malaman po natin, baka darating yung araw, isa po tayo sa magkakaroon ng broken family, magkakaroon po tayo ng pag-away-away sa ating mga kaibigan, magkaroon tayo ng pag-away-away sa ating pamilya, mag-aaway-away sa ating mga asawa. Nais po tayong bigyan ng paalala ng Diyos na ang bagay na to ay hindi normal. Hindi po normal. Kapag wala po tayong sapat na kaalaman sa mga bagay na to, talaga pong hindi po natin mababantayan. At paano po tayo makakaiwas sa ganitong mga sitwasyon kung hindi po tayo magkakaroon ng patnubay at gabay sapat na kaalaman kung bakit ito nangyayari. Ito, tandaan po natin sa mga ganitong bagay, sitwasyon na bagay na nangyari na ganito, bakit nagkakaroon ng a broken relationship? It because dun po sa kagagawan ni Satan. Sino po ba si Satan? Marami po kasi sa mundong ito pag ganito na yung usapan, parang hindi po sila makapaniwala na totoo yung mga ganito. Kapag pumapasok na po sa mga ganitong message about Satan, about demons, about spiritual words, parang yung mga nakikinig parang fairy tales, hindi. Ito po ang katotohanan. Kaya po, pag wala po tayong sapat na kaalaman patungkol sa salita ng Diyos, magiging normal lahat sa iyo. Kaya hindi mo na mapagbabantayan, hindi mo na imbis na yung broken relationship nyo bago umantong doon sa masira ay maingatan nyo, ma-prevent nyo yung samahan yung maganda, nasisira ng tuluyan. Doon nga po dahil sa kapag spiritual word na pinag-uusapan, ay wala na po tayong parang pakialam. Di po ba? Parang normal lang, parang fairy tales. Pero hindi po. Tandaan po natin, totoo po si Satan. And Satan, ang pinaka number one prospect niya na masira, walang iba kundi yung magagandang relasyon. Relasyon mo sa pamilya mo, relasyon mo sa kaibigan mo, relasyon mo sa asawa mo. Yan po ang number one na sinisira niya. Kaya po pagmasdan niyo yung mundo, magkapatid to magkapatid, nag-aaway. Di ba? Mag-asawa, kahit nakasal, naghihiwalay. Magkaibigan na matagal silang magkaibigan, konting bagay lang, nasisira hanggang sila mismo nagkakasumpaan na sila, nagsisiraan na sila. Kaya po, napaka-blessed natin. Kasi po binibigyan po tayo ng message ni Lord na magbibigay sa atin ng patnubay at gabay
para ma-avoid po natin yung pagkakaroon ng broken relationship sa ating buhay. Ayan po. John 10:10, sabi po, sino po daw si Satan? Sa book of John chapter 10, verse 10, dumarating ang magnanakaw, sabi po dito, upang magnakaw, sumira at pumatay. Ang role po ni Satan sa ating buhay ay magnakaw. Magnakaw ng kasiyahan, magnakaw ng kapayapaan, magnakaw ng mga magagandang bagay sa ating buhay. Number one na magandang bagay sa ating buhay, yung mga relasyon natin, di ba? Kaya gusto niya nakawin yon, yung saya, yung kapayapaan nyo. Number two, nais niyang sumira, talagang sisirain niya. Gusto niya masira yung relasyon, gusto niya magkaroon ng broken family, broken relationship. Yan po ang gusto niya. Natutuwa siya pag nakikita niya pong sirang-sira yung mga itinatag ng Diyos na relasyon. Yan po ang gusto ng ni Satan. Pangalawa, para pumatay. Patayin yung pag-ibig natin sa bawat isa para maghari yung anger, yung hatred at unforgiveness sa ating puso. Yan po ang gawa ng dyablo. Kaya po sa mensaheng ito, huwag po tayong maging basic o parang normal o pamilyar sa mga ganitong mensahe. Tandaan po natin, totoo po yung mga spiritual word. Totoo po yung mga bagay na ganito. Kaya akala natin normal lang yung pagkakaroon ng broken relationship. Hindi po. Yan po ay gawa ng dyablo. Kaya po, paano po tayo makakapagbantayo? Paano natin maiiwasan at mababantayan yung ating relasyon na ay binigay ng Diyos na iningatan mo ng 10 years, iningatan mo ng ilang taon, lalong-lalo na sa pamilya mo, na pagsilang mo pa lang, inalagaan ka ng magulang mo, mga kapatid mo, nakasama mo, tapos biglang sa isang kisap mata lang, magkakaroon kayo ng hidwaan, magkakaroon kayo ng galitan, hanggang dumating na dun sa magkakaroon na kayo ng hatred at unforgiveness sa bawat isa. Kaya po, paano po natin mapapagbantayan, maiingatan ang relasyong ipinagkaloob po sa atin ng ating Diyos? Sa book of Santiago, ayan. Kailangan po, number one po na dapat natin gawin. Kailangan po, laging nasa sentro ng ating relasyon ang Diyos. Is either sa relasyon mo sa kayong mag-asawa, kailangan naka-center si Lord, si Jesus, sa relasyon nyo na itinayo nyo. Kailangan sa pamilya nyo, kailangan nandun si Lord, si Jesus, sa pamilya nyo, sa relasyon mo, sa kaibigan mo. Pagmasdan nyo po yung mga pamilya, yung mga magkarelasyon, mag-asawa, magkaibigan, na hindi po naka-center si Lord. Yun po ang madaling masira, madaling kilusin ng dyablo, di po ba? Yung mga pamilyang hindi po naka-center si Lord, yan po, madaling masira po yan kasi wala po silang protection. Kaya po sa Book of Santiago, bakit kailangan pong maging sentro natin ang Diyos sa lahat ng anumang relasyon natin? Ito po ang nasulat sa Book of Santiago, ayan po, chapter 4, verse 7, ganito po ang nasulat. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos, labanan nyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Ano po daw? Pasakop tayo daw sa Diyos. We need our God in the center in our relationship upang patuloy pong maingatan at maproteksyonan yung relasyon natin sa bawat isa. Yan po, ang sabi niya, pasakop tayo sa Diyos, labanan natin ang dyablo at lalayuan niya tayo. Kaya, kailangan po, number one, sa anumang relasyon mo relasyon nyo sa mag-asawa, relasyon nyo sa inyong pamilya, relasyon nyo sa inyong kaibigan, kailangan po, si Lord po ang naka-center dyan sa relasyon yan. And number two, kailangan po, let the love be the foundation of your relationship. Ayan po. Kailangan po daw, ang pag-ibig, ang ating magiging pundasyon sa anumang relasyon natin. Especially sa ating sa mga may asawa dyan. Hindi po dapat yung maging pundasyon nyo, yung flesh lang. Kasi ano po yung ibig ko sabihin? Marami kasing mga mag-asawa ngayon na ang akala nila, mahal nila ang bawat isa't isa. Pero hindi po nila alam na ang nagiging pundasyon lang pala nila, yung flesh o yung laman lang, yung parang mahal kita dahil kailangan kita. Parang ganun. Kaya madaling nasisirap, di ba? Hindi kasi pag-ibig. Pero pag pag-ibig po naging pundasyon ng bawat relasyon natin, kasi po ang sabi po sa book of 1 Peter chapter 4 verse 8, ang pag-ibig ay pumapawi ng maraming kasalanan. Sabi nga po sa ibang version ng Bible, na kahit gaano man kadami yung nagawa ng kasalanan ng tao sa'yo, it's either asawa mo, membro ng pamilya mo, kaibigan mo, because the foundation is love, madali mo siyang mapapatawad. Kaya po kung hindi po naka-foundation yung love sa relasyon nyo, it easy to have a broken relationship. Yan po ang katotohanan. Kaya po, dalawang bagay ang dapat nating panghawakan upang patuloy po tayo magkaroon ng strong and happy and successful relationship. Una sa lahat, kailangan po na maging sentro ang Diyos sa ating mga relasyon na pinanghahawakan. And secondly, kailangan ang pag-ibig ang maging pundasyon.
Kaya po sa mumunting mensaheng ipinagkaloob po sa atin ng dakilang Diyos ng banal sa oras na to, tapos puso po ako nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos na patuloy pong nagbibigay ng mga mensaheng salita na patuloy pong magiging patnubay at gabay natin. Salamat po sa ating Panginoong Diyos at naway bigyan na tayo ng tamang pangunawa sa mensaheng ito at upang patuloy po nating maunawaan ang tunay na dahilan kung bakit nagkakaroon ng broken relationship. Muli po, maraming salamat. Ibinabalik ko po sa Diyos ang lahat ng papuri, pasalamat, pagdakila at sa dakilang ngalan po ng ating Panginoong Yesus. Amen. God bless all.